irespeto mo lahat yung paligid mo. Kasi yung paligid nagiging anggulo mo lahat yan. Yung paligid pwede mong gawing istorya. Yung paligid pwede mong gawing galawan. Yun din tinanong sa akin ni Jessica nung una eh. Sabi niya ganun, bago kita kuhanin, saan ka malakas? Ano mo? So sabi ko, ma'am, kaya niyo po akong ilagay kahit saan. Kasi, pwede mo akong ilagay sa newsbeat. Kaya ko makipagsabayan. Kaya kong maghabol. Pwede mo akong ilagay sa feature story. Kaya kong gumawa ng iba't ibang klaseng shots. Ma-produce ko siya. And kasi pag sinabi mong video journalist ka or video producer ka, hindi mo kasi siya hindi mo kasi ikakahon yung sarili mo eh. Hindi mo dapat lagyan ng label yung sarili mo. Dapat hanggat maaari, meron kang tinatawag na sa amin na sa video producer, sa video journalist, dapat jack of all trades ka rin eh. Pwede ka mag-segments, pwede ka mag newscam, pwede ka ring mag-editing, so hindi mo siya dapat ikahon. Hindi mo siya dapat gawing eto ka lang. Yun. Nung una kasi, nasa public affairs ako eh. Sabi nga nila, marunong ka. Meron kang mata, meron kang Pero nung inilipat kami sa news, ando doon na yung struggle mo eh. Kasi once na napunta ka sa news, hindi mo alam, merong 1 minute na video kang gagawin, paano mo pagkakasyahin yung raw materials mo. So ngayon, ang nasabi ko lang kay Kara, ang nasabi ko lang sa sarili ko nung araw na yun, sabi ko gusto ko maging part ng news. Bakit? Kasi nakakatuwa eh. Nagiging nakakatuwang isipin na magiging parte ka ng Pilipinas. Tulad na lang ng isang senaryo na nung bumisita si Pope dito. So yung palang ilang milyong Pilipino meron sa Pilipinas. So isa ka sa kasama doon. Isa ka na yumakap kay Pope. Isa ka nakasama niya sa eroplano. Tapos nagkaroon ng revolution, etc. Andudong ka pa rin, part ka pa rin. So, hindi ko masasabing nagkaroon ako ng inspirasyon, pero inilagay ko yung sarili ko para ma-inspire ako at para gumawa ng mas maganda pa. Marami. Struggles when it comes to financial. Una, kasi pagka sumampa ka dito, ikaw yung pinakamababang uri eh. Di ba? Sa isang team, ikaw yung pinakamababang sweldo. Pero syempre, sabi nga nila, pagka-cameraman ka raw, marami. Pwede ka rumakit sa labas, pwede ka rumakit dito, pwede ka Pero syempre, dapat hindi ka mahuhuli. Pero kung ibabase mo siya sa financial status, maliit lang ang sweldo namin. Nag-start ako 8,850 as a junior video journalist. So yun, isipin mo, imaginein mo kung paano mo siya hatiin. Galing ako ng 40,000. Tapos na regular ako sa news, naging 8,850. So kung paano mo siya ipapaliwanag sa asawa mo, eto lang ang pwede kong ibigay sa'yo. So ang gagawin mo, kukuha ka para pantatakip doon sa sweldo mo. So yun, umiikot hanggang sa makuha mo na yung tamang sweldo mo. Siguro hindi naman nangangahulugan na sa financial status, eto ka lang eh. Sa unang taon, pangalawang taon tataas ka na, pangatlong taon. So makukuha mo na siya.
Struggle sa mga anak ko. Tatlo siya, graduating na siya, nakagraduate na siya. Ateneo nga. Tapos yung isa nasa Marikina Science, tapos yung isa nasa Marist. So yun, kasi yung girl ko na panganay, yan ang ano ko yan ang katulong ko. Na pagka sinabi ng, pa, ang pangit naman ng ginawa, pa, ang sagwa naman ng ganito. Pero pagka sinasabi ko, anak, may nagawa akong maganda. Pero that time, papunta kami ng Syria eh. Ngayon, papunta kami ng Syria, nag-aayos kami kasama ko yung assistant ko tsaka si Chino Gaston. Ngayon, yung anak ko, nagko-computer siya. Nasa harap ng computer. Sabi ko, bakit? Tapos pinakita niya yung mga bala na tumatama sa mga snipers, sa mga na ginagamit ng mga rebelding grupo sa Syria. Ayoko lang umiyak. Hindi. Tapos and then, umiyak siya, sabi niya gano'n. O, tapos pupunta ka pa. Sabi ko, nagtrabaho ko yan. Yeah, hindi. Anong makukuha mo dun? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, trabaho ko yun eh. Yun lang eh. Yun ang ko. Sabi ko, trabaho ko siya. Kailangan. Sabi ko, tapos pumasok sa kwarto, iniwan ako. Sabi ko, sabi mo nga yun. Sabi ko sa wife ko, sabi mo nga. Sabi ko, anong gagawin ko? Trabaho ko siya. So yun, tapos and then, minessage ko na lang siya. Sabi ko, sorry anak, pasensya ka na, pero trabaho yun. Yun ang struggle mo na hindi mo siya maiisip hanggat nagsushoot ka, hanggat nagtatrabaho ka. Hindi mo makikita na nag-aalala na pala sila para sa'yo. Kasi ang iniisip mo, makapagtrabaho ka lang eh. Makapag-shoot ka, makapag-produce ka ng video. Pero hindi mo alam, dito pala sa Pilipinas, may nag-aabang pala sa'yo. May nag-aalala para sa'yo. So yun, isang struggle na kung paano mo siya ibabalanse. Naayos naman yun at nagawa naman siya. At least, si God na gumawa ng paraan. Kasi hindi nga kami napadala ng Syria, pero nag-tsunami na lang kami sa Japan. So yun, yung struggle naman kasi namin, parang hindi na rin kami mismo gumagawa ng paraan eh. May gumagawa ng paraan para sa amin. Yung Pope visit. Kasi that time 6 months before na-operahan ako angioplasty. So that time pinabiyahe ako. Hindi pa pala ako na-operahan nun. Pinagpilian kami, 3 lang kami pinagpilian na nasasampa nga daw, magiging close-in. Kung sana pupunta ka ng Roma, dadali mo si Pope dito, yung visit niya, tapos balik ka ulit sa Roma. So yun, yun ang pinakamasayang memorable na hindi ko makakalimutan. Na may picture pa naman ako doon. Na niyayakap ko si Pope. So yun ang Tapos frustration nung hindi ko nakuha yung Everest. Kasi as a video journalist, hanggat maaari gusto mo maging part ng history. Gusto mo maging So that time hindi ako pinalad. Nagkaroon kami ng executive check-up, halos lahat ng training. So yun lang ko. Na hindi ko nakuha yung Everest na yun. Siguro sasabihin ko lang, irespeto mo lahat yung paligid mo. Kasi yung paligid nagiging anggulo mo lahat yan eh. Yung paligid pwede mong gawing istorya. Yung paligid pwede mong gawing galawan. So, sa mga bata, basta enjoy nyo lang yung shoot. Hindi nangangahulugan na pagka nag-shoot kayo, shoot lang basta. I-dribble mo muna, ika nga, sabi nga,
I-dribble mo muna. Ibig sabihin, tumingin ka muna sa paligid. Tingnan mo muna. Kasi, hindi lahat ng angulo nakukuha mo lang ng nakatayo lang. Na pwedeng kuhanan kita ng ganyan lang. Hindi pwedeng ganun. Mas marami gamitin mo yung paligid mo. Yun lang.